Taong 2018 nang maulilang lubos si Joanna. Namatay ang kanyang nanay sa sakit na diabetes. Samantala, iniwan sila ng kanilang tatay sa poder ng kanyang tiyuhin. Lagi akong mapuntang chapel. Tapos sasabihin ko, mama ko wala na. Iiyak lang ako nang iiyak. Sasabihin ko, bakit ganito? Bakit ako pa? February 13, 2024, isang lihim ang isiniwalat ni Joanna kay Agnes. Ano nangyari sa'yo? Sino yun? Sino? Sino nang baboy sa'yo? Sino nang ginawa niya sa'yo? Napansin nila yun sa ko, sa katawan ko, gano'n. Pati yung pakikisama ko. Sinasabi ko na sa'yo na mag-iingat ka. Sino yun? Nang madiscover ni Agnes na pinagsamantalahan ng kanyang pamangkin. Nung nalaman na nila nanay, ayun, nag-ano na kami. Sa pala ng kaso. Noong minsan po ako maglaba po sa likod bahay. Nasugat po ba to? Agad niyang sinamahan si Joanna sa police station para magsampa ng reklamo. Sinubukan niya po ako ulit gasain. Mabuti na lang po, nasa kabilang kwarto po yung mga pamangkin niya. Ang victim natin ay ulila na pong lubos. Ang lagi pong katulong ng ating victim ay ang kanya na pong tiyahin. Siya na rin po ang katulong niya sa pagsampa ng kaso. Ayon sa salaysay ni Joanna sa mga pulis, bago nangyari ang pananamantala ni Jello, makailang beses nagpakita ng motibo ang binata sa dalagita. Nagbibigay daw ako ng motibo. Sabi ng pinsan niya, mahilig daw ang mag-crop top, kaya naaano siya sa akin. December 21, 2023, hanggang ang pagiging madikit ni Jello na uwi raw sa krimen. Nang maiwan si Joanna at Jello sa bahay nila Jenny, isinagawa ng binata ang maitim na plano. Kung ka dyan, sabihin mo. Hindi ko talaga gets bakit pumatol ka sa room. Maganda ka naman. Kung salita ka, parang hindi mo kapatid si Jenny. Hindi naman sabihin mo. Nangyari po ang unang insidente ay noong December 21, 2023. Sa loob yan ng mahigit kumulang 10:30 ng gabi. Inutusan niyang siya ay masahiin at ito namang victim natin ay nagpa-unlock dahil nga isa na rin sa paggalang sa kapatid ng kanyang kinaasama. Mahal ko si Jenny. Kahit kailan, di ako magiging sayang. Tindihin mo yun. Nang aalis na ang biktima, tinatakdaw siya ng binata pabalik sa kama. Anong gagawin mo? Tumitigdas ako. Tapos, wala, ang lakas niya talaga, hawak niya yung ganito ko. Tapos nilalayo niya yung cellphone ko kapag kinukuha ko, pinapatay niya. Pag binubuksan ko, kinukuha niya, tapos nilalagay niya sa malayo. Tapos sasabihin niya sa akin na, alam ko namang gusto mo din to, pinapatagal mo pa, ganun. Shhh! Huwag ka maingay! Huwag ka maingay! Sinubukan daw niyang tumakas, pero binilaan siya ng suspect na huwag magsusumbong. Masasaktan ka sa akin. Tigil ka! Gusto ko nang magsabi, kaso di ba, sa isip ko, sasabihin, wag, kasi
Yung sinasabi niya sa akin na marami masisira sa'yo. Natatakot ako. Kaya naman pikit mata nitong itinago ang kalbaryong sinapit. Kung magsusumo ayang kaya katang balik na rin. Pero maging sa pagtulog, binabangungot daw si Joanna tungkol sa ginawa sa kanya. Hanggang sa binabangungot na lang ako. Hindi ka nagigising na ako eh. Tapos sa bangungot ko, pinapatay niya ako. Pinalaslas niya yung dito ko. Inapas niya ako ng bakal, ganun. Pinapatay niya talaga ako, nilalaslas niya yung leeg ko. Makatakas pa kaya ang dalagita sa kapatid ng kanyang kinakasama? Hoy, At paano mahuhuli ang lalaking ng abuso sa kanya? huwag ka magsusumo kahit kanino ha. Handa mo, sirahin ko yung buhay mo.